Mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang mapagpala, napakaganda at makatahanang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o housing arm ng BARM. Ngayon ho ay araw ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating napakahalagang programa. At alayo ng programang ito na ibigay sa inyo, ihatid sa inyo, ipaalam sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa MHSD, pinakabagong updates patungkol ho sa ating mga programa, ating mga proyekto at mga aktibidades. At yan ho ay sinusulong ng MHSD dito ho sa rehiyong Bangsamoro. Ngayon po ay ika-31 sa buwan ng Oktubre taong 2024 sa ating Gregorian calendar at ika-28 sa buwan ng Rabiul Akhir 1446 sa ating Hijri calendar. And alhamdulillah, ito na ho ang ating 193rd episode ng ating programang MHS Delivers. At ang ating episode ngayon, take note, ay bahagi pa rin ho ng ating pagdiriwang ng National Shelter Month. Yan po ay pinagdiriwang ng buong bansa tuwing buwan ng Oktubre sa bawat taon. At maya ho, baka i-share sa atin ang ating mga kasamahan dito ng ating mga kabalay kung ano nga ba ang ating theme ngayong taong ito. Mamaya-maya po yan. At syempre, ang ating programa ay live nyo pa rin ho mapapanood sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. And live din po tayo sa Facebook page na DXMS Radyo Bida, Cotabato City. At inyong mapakikinggan via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Kaya tune in na po sa ating programa at samahan nyo kami sa isang oras ng pamamahayag at paggawa ng aming responsibility ng aming mga tungkulin para ho hindi kayo mahuli sa lahat ng mga kaganapan sa MHSD. At syempre, ngayong araw na to, tayo pa rin po ay sinasamahan ng ating mga kabalay at kapwa homecaster. Umpisahan natin sa bandang kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria. Nababati na ho sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At makatahanang umaga po sa ating mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at nagsasabing happy last day ng National Shelter Month, October 31. That's right. Tapos ng Oktubre, parating ng Nobyembre, at
sa ating mga kabalay na mga umoobserba ng anong tawag nila? Undas? Ingat po sa biyahe dahil kasagsagan pa rin ng bagyo. So may mga aftermaths pa rin tayo. So happy National Shelter Month. Inshallah patuloy pa rin ang ating obserbasyon sa shelter at settlements at tuloy-tuloy natin isa puso ang ating temang building toward inclusive and resilient homes and communities. In English ng ating kabalay na si Ria. Wala mang ang Tagalog ating na tema. version ng isang tema. Sa ngayon, actually sige, kung in English ng ating kabalay na si Ria ang ating tema, ngayong taon na ito, mamaya ho sa ating bandang kaliwa, no? Pagbabati ng ating kabalay si Hamsi, itatagalize naman niya ang ating tema para ho mas maintindihan natin. Nako naman, bulol na ang inyong lingkod. Okay, so yan ho ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. Ngayon naman pakinggan natin ang pagbati mula sa ating kabalay at kapwa homecaster rin na si Kabalay na Hamsi. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally at Kabalay na Ria. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. And Happy National Shelter Month Celebration. At since in English ng ating kabalay, na si Ri ang tema, at atin naman itong tatagalugin, which is matibay na tahanan, matatag na komunidad para sa bagong Pilipinas. Wow. Diba? Itatagalog natin, which is... That is it. At ako po ni Lingkod Bang Samorom Saripada. Ayan. Yan ho ang mga magiling pagbati mula sa ating mga kabalay at kapwa homecaster para sa ating programang MHS Delivers. At bago ho tayo magbalitaan ngayong araw na ito, gusto ko lang po ang gusto nating iparating ang ating napakainit na pagbati ng congratulations sa lahat po ng naging delegates from the Ministry of Human Settlements and Development, MHSD, sa katatapos lamang na Asia Pacific Shelter and Settlements Forum. In full force ang ating team, ang ating pangkat na nakibahagi sa APSSF 2024, headed by our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri at ang ating Director General Ismail Ibrahim. 10 ng mga director, service directors, chiefs, provincial directors at lahat ng kawanihan no ng MHSD. And of course we would like to really thank the Bangsamoro Information Office, BIO, under the Office of Chief Minister, of course led by Sir Andrew Alonto, ang BIO, yung kanilang mga section chiefs nung mga sumama sa atin, dahil kung wala ho ang presensya ninyo, hindi yung magiging ganun matagumpay yung ating APSSF 2024, di ba? Mga kabalay, thank you so much. Ako naman, medyo pinataas natin ang level, no? Ang antas ng ating serbisyo from the local, national to international level. Kung na-miss ninyo ang Asia Pacific Shelter and Settlements Forum na iyon at nais ninyong makibahagi sa mga kaganapan doon, whether matuto tungkol sa shelter and settlements, available po ang live stream niya lahat sa ating MHSD Facebook page. Makita niyo po sila sa video section ng ating Facebook page, simula't simula hanggang sa pinakadulo. Correct. That's right. Pwede niyong balik-balikan sa ating Facebook page. Pwede niyong i-replay how many times you want. Okay? So dahil dyan, tayo ay magpapatuloy na sa ating programa at kasama rin po pala natin ngayon ang ating napaka-aktibo at walang kapaguran from the Housing and Human Settlement Division, si Ma'am Shahara Pendaliday, na tayo po ay tinulungan para makapiling natin sa pamamahala ng ating mga preparations for our interview today sa ating MHS Discusses sa ating mga beneficiaries na kasama natin ngayon. Okay? Napakahalaga ng ating pag-uusapan today dahil ito ho ang mga istorya
no? Istorya ng mga tagumpay, istorya ng pasasalamat mula ho sa dalawa sa ating mga benepisyaryo ng ating resettlement housing projects. At sino nga ho ba sila? Atin na ho silang pababatiin, Kabalinariya, no? Yes. Para sa ating topic na resettlement stories from our beneficiaries. Kabalinari, Yes, at ipakilala mo sa atin, yes. At habang nag-set up sila dyan sa side ni Kuya Hamsi, dalawa po ang guest natin para sa talakayan mamaya. Isa sa kanila ay housing beneficiary sa ating resettlement housing project sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. At yung isa naman ay galing sa housing resettlement project sa Barangay Buricain, Pahamudin, dati pa tinawag na Pigkawayan, Special Geographic Area. From Darapanan, we have Sir Ibrahim R. Esmael, and from Buricain, we have Sir Paisal L. Abdul. Assalamualaikum. Sir Paisal lang nasa camera ngayon. Okay. Waalaikumsalam. Yes, sir. Gusto niyo po magbati, mag-greet, pagsakaw-sakaw ka ng mga makikinig sa lakita, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mapiam modo kanong lamang pagkikinig sa nyawa patika. Okay, so yun po ang mga mapagbati mula sa ating beneficiary Kabalinariya, no, from Buricain. Yes. And that is Sir Paisal Abdul. Ayan. Pakinggan naman natin ang pagbati mula sa ating beneficiary from Darapanan. Ayan. And we have Sir Ibrahim R. Esmaelo. Di ba parang i-rearrange lang pangalan ng DJ natin? Assalamualaikum, Sir Ibrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So katsakaw-sakaw na ka naman makikinig sa lakita, no? Sagot na. So, alhamdulillah. Okay. Excited ho sila ngayon actually. Yes. Na-share yung kanilang mga stories. Ayan. Alhamdulillah. Kami so mga pagari no na pamilya no MSSD ayon ganiran sa walay. Alright. Mapiamod to sa kanlaon. Ayan. Mapiamod to. Magandang tanghali po at babalikan natin sila mamaya sa ating MHS Discusses segment ng ating programang MHS Delivers para ho pag-usapan ang ating mga mahalagang detalye na kukunin natin para sa kanila. And hindi ho padalampasin ang episodyong ito kung hindi makakabati ang ating kabalay rito. Dahil hindi ho matawaran ang suportang ibinigay sa ating team para ho ma-interview natin. Nandirito ho ang ating, paano ba to? DMO, PDO? Siya, galing sa community support. Ang head ng ating community support section. services, yes, under the HHSD. Walang iba kung hindi si Mama Shahara Pendaliday. Isa ho ang registered social worker. Ang iyong pagbati siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po kayong lahat mga kabalay natin. Lalong-lalo na sa regional office, MHSD, especially sa Housing and Human Settlement Division. Yes. Yes, mashallah. At yan ho ang pagbati mula kay Kabalay na siya na atin pong talagang kaakibat, no? Kaalalay para sa ating pag-process ng ating interview ngayong araw na ito. At syempre, amin din pong pinasasalamatan. Ang Darapanan is under Maguindanao, right? Yes. Sultan Kudarat, Maguindanao. So, MHSD Maguindanao. At ang Buricain naman ay under SGA. That's right. So, shout out kay Provincial Director Nuruddin Abdullah at Provincial Director Hamza Salek sa kanilang coordination din para sa para sa interview na ito. And Yes. for the projects in general. Correct. Ang kanilang epektibong pamamahala ng ating mga resettlement housing projects. Diyan po sa kanilang areas of jurisdiction. Okay. At tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan. Ngayong araw na ito, pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating mga housing loan program or projects na atin pong itataguyod one of these days completely sa ating rehiyon. Kabalay na Almansor S. Ugaw, please take it away. Nais nyo bang
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at tayo ngayon ay magpapatuloy na sa ating balitaan. Ngayong araw na ito, ika-31 sa buwan ng Oktubre taong 2024 at ika-28 sa buwan ng Rabiul Akhir 1446 sa ating Hijri calendar. At ang ating headlines ngayong araw, MHSD ipinamalas ang suporta ng BARM sa Sustainable Shelter at Settlement sa unang araw ng APSSF 2024 na ginanap sa Maynila. Ikalawa sa ating headlines, MHSD at DHSUD opisyal na ipinasa ang APSSF hosting sa gobyerno ng Pakistan para sa 2025. At ang huli sa ating headlines, MHSD pinangunahan ng groundbreaking ceremony na magbibigay daan para sa pagtatayo ng karagdagang 50 housing units sa Darapanan. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD pinamalas ang suporta ng BARM sa Sustainable Shelter at Settlement sa unang araw ng APSSF 2024 na ginanap sa Maynila. Narito si Kabalay na Ria. Bilang pagpapakita ng suporta nito sa pagsusulong ng estado ng shelter at settlements ng bansa, nagsilbi ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, bilang isa sa mga pangunahing organizers ng Asia Pacific Shelter and Settlements Forum o APSSF 2024 ngayong taon. Na ginanap sa Heritage Hotel Manila, Pasay City noong ika-21 ng Oktubre at sinimulan ang unang araw sa pamamagitan ng keynote message mula kay Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, pagtatanghal mula kay Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at panel discussion kasama si Director 2 for Technical and Regulatory Services o TRS Suharto S. Wahab. Inimula ni Minister Bara ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kahalagahan ng pakikipagtulungan sa isang talata mula sa Suratul Maida na nagsasaad na tulungan ang isa't isa sa kabutihan at kabanalan, ngunit huwag tumulong sa isa't isa sa kasalanan at puot. Magkaroon ng kamalayan sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mabigat sa parusa. Habang nagtitipon tayo sa ilalim ng temang Building Toward Inclusive and Resilient Homes and Communities,
Pinapaalalahanan tayo na ang pabahay ay hindi lamang nagbibigay ng tirahan. Ito ay naglilikha ng mga puwang kung saan umuunlad ang dignidad, seguridad at pagkakataon. Aniya. Samantala, binahagi ni BDJ Ibrahim ang BARM shelter programs na itinampok ang 316,942 na pangangailangan sa pabahay sa rehiyon na ayon sa ulat na inilunsod noong Enero 2024. At kung saan ang MHSD umano ay nag-establisa ng mahigit 400 na housing units sa ilalim ng mga resettlement projects nito sa 5 taon nitong operasyon. Ibinahagi din niya na 19,817 housing units ang naisakatuparan ng Kapyanan Project Management Office at iba pang resettlement housing programs ng BARM government sa ilalim ng iba't ibang ahensya. Binigyang diin niya na hindi magiging posible ang mga programa para matugunan ang mga pangangailangang ito kung wala ang suporta ng BARM government sa pamumuno ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim. At ang tulong mula sa mga pambansang ahensya tulad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at mga development partners gaya ng Catholic Relief Services o CRS na lahat nagsilbing co-organizers ng International Forum. Matapos ang mga mensahe, nagsilbing panelist si Director Wahab para sa Partnership for Effective Preparedness and Response. Kasama sina Jonas Tetanco, CRS Country Representative, Joseph Curry, Regional Advisor ng U.S. Agency for International Development, Bureau of Humanitarian Assistance, at Edmar Tambis, Municipal Planning and Development Chief ng LGU Thomas Opus ng Southern Leyte. Tayo ay nagtitipon-tipon dito ngayon, hindi lamang bilang kinatawan ng kani-kanilang mga organisasyon, ngunit bilang isang nagkakaisang komunidad na nakatuon sa pagharap sa ilan sa mga pinakamahihirap na hamon sa shelter at resettlement sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Wika ni Honorable Jose Rizalino L. Acuzar, kalihim, Secretary ng DSUD. Ipinaliwanag naman ni Sanjeev Hada, Associate Director Program Operations sa Habitat for Humanity International sa kanyang pangunahing mensahe na ang APSSF ay plataforma para sa mga shelter practitioners na ibahagi ang kani-kanilang mga kaalaman, aral, hamon at inobasyon para mas maunawaan ang mga kasanayan sa shelter at settlements sa rehiyon. Nagbahagi rin ng mga pangunahing mensahe sina Michelle Ryan, Regional Director ng CRS Asia, Seki Hirano, Global Shelter Cluster and Co-Lead for United Nations High Commissioner for Refugees, Honorable Arjun Kumar Bam, Joint Secretary ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal, at Honorable Khalid M. Shaikh, Secretary ng SIND Government and Chief Executive Officer ng SIND People's Housing for Flood Affectees. Ito ay matapos tanggapin ng mga kalahok ni Honorable Emmy Calixto Rubiano, Pasay City Mayor, sa pamamagitan ni Margarita G. Ignacio, Head of the Urban Development and Housing Office. Ang APSSF ay kabilang din sa mga aktibidad ng MHSD bilang pagdiriwang ng National Shelter Month na nagpatuloy hanggang ika-22 ng Oktubre na naging tampok ang mga breakout session ng 14 na paksa sa pagbuo at epektibong pamamahala ng shelter at settlements. Ito po yung lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD at DHSUD, opisyal na ipinasa ang APSSF hosting sa gobyerno ng Pakistan para sa 2025. Matapos makatanggap ng mga papuri mula sa mga delegado ng taunang kaganapan, ang Asia Pacific Shelter and Settlements Forum o APSSF ngayong 2024 ay matagumpay na inorganisa ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kasama ang Catholic Relief Services, Caritas Manila Incorporated, Build Change, at iba pang makabuluhang development at donor partners. Sa
pamamagitan nito, sa pagtatapos ng forum, ang responsibilidad ng pag-host ng APS-SF sa susunod na taon ay binigay noong Oktubre 22 ni Architect Henry Yap, ENP, Undersecretary for Planning, International Cooperation and Institutional Partnerships ng DHSUD, at Minister Attorney Hamid Aminuddin para sa gobyerno ng Pilipinas, kay Khalid Sheikh, Secretary of Sind People's Housing for Flood Affectees para sa gobyerno ng Pakistan. Nangyari ang handover ceremony pagkatapos ng ilang oras ng makabuluhang pag-aaral sa pamamagitan ng 14 na magkakaibang paksa sa shelter at settlement sa mga breakout sessions at networking kasama ang mga prospective partners o collaborators ng MHSD bilang kinatawan ng gobyerno ng BARM. Sa technical na suporta mula sa mga miyembro ng Philippines Organizing Committee, ginanap ang turnover sa Heritage Ballroom ng Heritage Hotel Manila sa Pasay City, Metro Manila. Nagpasalamat si Ministro Bara sa imbitasyon ng DHSUD na tulungan silang mag-host at suportahan ang gobyerno ng Pilipinas. Pinilarawan niya ang MHSD bilang nakababatang kapatid ng DHSUD dahil ang dalawang entidad ay hindi malayo ang taon ng pagkakatatag. Binigyang diin naman ni Yusek Yap ang synergy, collaboration, cooperation at trust bilang mga salita na lumitaw bilang mga pangunahing aral na natutunan mula sa forum. Samantala, kinatawanan ni Secretary Sheikh ang gobyerno ng Pakistan sa pagtanggap ng responsibilidad sa pag-host ng APS-SF 2025 na nangakong ibabahagi ang mga natutunan at kultura ng kanyang bansa pagdating sa tirahan at mga pamayanan. Sa buong forum, ang MHSD ay nagtatag at namahala ng isang information booth na nagpalaganap ng pangunahing mandato, mga proyekto at mga serbisyo ng ministry kabilang ang mga proyektong kaakibat ang mga development partners. Bilang isa sa mga pangunahing organizers ng kaganapan, ang MHSD nagsilbi rin bilang bahagi ng Secretariat sa panahon ng pagpaparehistro at paggabay. Tumulong sa pamamahala ng mga breakout session kasama ang mga development partners at pinangunahan ng live streaming at produksyon ng same-day edits kasama ang Bangsamoro Information Office ng Office of the Chief Minister ng BARM. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At sa detalye naman ang ating ikatlo at huling balita ngayong araw, MHSD pinangunahan ng groundbreaking ceremony na magbibigay daan para sa pagtatayo ng karagdagang 50 housing units sa Darapanan. Nagbabalik si Kabalay Naria. Dagdag na 50 housing units ang malapit ng may patayo sa makasaysayang nayon ng Darapanan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte matapos pangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development. Ang housing arm ng BARM ang groundbreaking ceremony noong ika-19 ng Oktubre 2024. Bilang isa sa mga highlight ng pagdiriwang ng Ministry ng National Shelter Month ngayong Oktubre, ang aktibidad ay isinagawa para sa construction of 50-unit resettlement housing project sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang seremonya para sa proyekto na pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2024 ay pinangunahan ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim kasama si Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services at mga pangunahing kawani mula sa MHSD Regional Office at Maguindanao Provincial Office. 50 pamilya ng mga decommissioned combatants ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na halos wala ng matirahan sa panahon ng pakikibaka ang inaasahang manirahan sa mga bahay pagkatapos ng profiling at awarding ng Housing and Human Settlements Division ng Ministry. Bawat unit ay magkakaroon ng 3 silid, sala at kusina na nagkakahalaga ng humigit kumulang 800,000 pesos. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay umabot sa mahigit 40 milyong pesos.
Layunin naming mabigyan ng tahanan ang bawat pamilyang Bangsamoro. Wika ni BDG Ismael na binigyang diin ang kanyang pasasalamat sa suporta ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim at ang kahalagahan nito sa pagpapatupad ng MHSD ng naturang proyekto. Ang MHSD ay naggawad na rin ng 50 housing units sa parehong barangay noong ika-21 ng Oktubre 2023. Para sa payapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating huling balita ngayong araw. At sumayin niyo ang ating mga balita ngayong 193rd episode ng ating programang MHS Delivers. Kami ho'y magbabalik para sa ating IPH at ang ating HSF pagkaraan labang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating paalala patungkol sa ating resettlement housing projects. Nasa ngayon po ay tayo ho ay nakapag-construct o nagko-construct pa ng around 4,000 housing units in specifically 4,443 po housing units ang ating ini-establish sa buong BARM. Yan po ay through the concerted efforts ng lahat ng of course divisions ng MHSD. At tayo ho ay magpapatuloy sa ating IPH at HSF ngayong araw na ito. Unahin natin ang IPH mula ho sa ating kabalay na si Ria. Ano nga ba ang kanyang patrivia ngayong araw na ito? Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at ang ating mabilisang IPH para sa araw na ito ay konektado sa ating turnover ng APSSF sa Pakistan noong ika-22 ng Oktubre. At dahil bibisita tayo sa Pakistan next year, inshallah 2025, kilalanin natin kung bakit isa sa mga napiling shelter and settlements nations ang Pakistan. So, kapag tinatawag na shelter and settlements, meron ding topikong pinag-uusapan na resettlements. Ibig sabihin kung saan dati yung mga tao, i-resettle mo sila sa ibang lugar. Posible itong maganap dahil sa ilang mga rason. Ang pinakausong sa atin ay posibleng IDP sila dahil na kalikas sila sa kanilang original na tahanan dahil sa hidwaan or disgrasya or kalamidad. At ang problema sa pabahay ng Pakistan ay tumaas ng husto sa mapangwasak na lindol noong 2005 sa hilagang mga rehiyon, kung saan mahigit kalahating milyong bahay ang nawasak o malubhang napinsala sa isang malawak na lugar. Mabilis na itinatag ng gobyerno ng Pakistan ang Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority o ERA na nakatanggap ng pondo mula sa World Bank at maraming iba pang mga mapagkukunan bilang karagdagan sa pagtatayo ng mga bagong bahay na lumalaban sa lindol at pagpapatibay ng mga kasulukuyang istruktura. Ang ERA ay nag-aayos ng mga kalsada at iba pang infrastruktura sa rehiyon. Ang malaking baha noong 2010 ay nawasak o nasira ang tinatayang 1.7 na milyong bahay.
na nagpilit sa milyon-milyong Pakistani na lumipat sa mga pansamantalang tirahan. At yun po actually ang pagiging head nung representative ng Pakistan na turnoveran natin sa nung APSSF. Siya po ang secretary ng agency ng Pakistan for flood affectees, so mga na biktima ng pagbaha. So, makikita natin kung ano po ang kanilang mga shelter and resettlement projects kapag bibisitahin natin ang Pakistan next year, inshallah. Yes, inshallah. Yan. Dahil doon gaganapin ang ating APSSF 2025. Inshallah. So, good luck ho sa ating mga kababayan, no? Ating mga kabalay dyan sa gobyerno ho ng Pakistan. Sila ho mag-host ng next na forum. Okay? Thank you so much, Kabalay Naria. Nalaman natin kung ano hong paghihirap ang pinagdaanan ng gobyerno ho ng Pakistan, ang next host ng ating APSSF, at yung paglindol na nagbunga ng pagkasira ng mga libu-libong bahay sa Pakistan. Okay, thank you so much. From our IPH, let us now proceed to our HSF. Ano naman ang tips na ibibigay sa atin ni Kabalay na Hamsi? Please take the floor away, Kabalay na Hamsi. Yes, Ma'am Sally, and good morning po ulit sa ating mga kabalay na nakikinig. At para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Sa ating nakalipas na episodyo nating programa, ating pinag-usapan ng World Safety or Safety Awareness Week or yung Food Safety Awareness Week. Para naman sa ating episodyo ngayong araw, tayo ay magbibigay ng ilang mga safety tips para manatiling ligtas sa panahon ng bagyo at tag-ulan. Sa kasalukuyang binabantayan ng pag-asang bagyong Leon or mas kilalang sa international name na Kongray, na kasalukuyang nasa Philippine Sea at inaasang lalakas pa. Naka-raise na din dito ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan at mga kalapit na probinsya ng lungsod. May posibilidad na tumaas ang signal level habang lumalapit ang bagyo sa ating bansa. Kaya narito ang mga ilang tips or healthy and safety tips para manatiling ligtas sa panahon ng bagyo at tag-ulan. Una, pag-iingat sa pagkain at pag-inom ng tubig. Siguraduhin may sapat na malinis na tubig, ligtas na nakaimbak ang mga pagkain at iwasan ang pagkain ng anumang produktong nabasa galing sa basang or baha na tubig para maiwasan ang kontaminasyon at mga sakit tulad ng diarrhea. Pangalawa, kalusugan at sanitation. Personal na kalinisan, ugaling magugas ng kamay bago kumain at pagkatapos magbanyo upang makaiwas or maiwasan ang masakit na dala ng tubig baha. Pangalawa is insect spray, gumamit ng mga insect spray at panatiling malinis ang paligid upang maiwasan ang malamok na nagdadala ng dengue or malaria sa ating mga kapaligiran. Pag-iwas sa baha, iwasan na lumusong sa baha or sa tubig baha dahil maaari itong magdulot ng leptospirosis at iba pang mga sakit sa ating mga katawan nating mararamdaman. At pangatlong tips is kaligtasan at sa paglalakbay. Unawain ang mga babala ng pag-asa. I-monitor ang balita at sundin ang mga abiso ng pag-asa at LGU tungkol sa lagay ng panahon at ang mga panganib ng pagbaha or pagguho ng lupa sa ating kapaligiran. Pangalawa is paggamit ng safety gear. Kung kinakailangan talagang lumabas sa ating mga tahanan, magsuot ng bota or raincoat at magdala ng payong para sa ating dagdag proteksyon. Pangatlo, iwasan ang lugar na mataas ang tubig baha, iwasan maglakad or magmaneho sa mga lugar na binaba upang maiwasan ng mga disgrasya. At pangapat, paghahanda ng emergency kit. Magkaroon ng emergency kit, ihanda ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, first aid kit, flashlight, power banks at mga baterya para sa mahabang oras na kawalan ng kuryente. At alamin ang evacuation plan, alamin ang pinakamalapit na evacuation center at tiyaking ihanda ang pamilya sa anumang oras. At ang panglima at ang panghuli is mental health at well-being. Manatiling kalmado, ikalma natin ang mga sarili natin, iwasan magpanik at magtiwala sa mga disaster response agencies, ugaling makipag-ugnayan sa pamilya at komunidad upang maibsan ang ating kaba at pagkabahala. At kumonsulta kapag kinakailangan, kapag may nararamdamang hindi maganda dulot ng trauma o sa panahon ng sakuna. Huwag magatubiling humingi ng tulong sa mga health professionals. Manatiling alerto, mag-ingat at sundin ang mga tamang hakbang upang maging ligtas sa panahon ng bagyo at tagulan. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako pong niyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala.
Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating HSF episode ngayong araw na ito. At yan ho ay mga safety tips na ibinigay sa atin sa panahon ng bagyo. No? Ngayon po ay naranasan sa Luzon, ibang bahagi ng Luzon at syempre dito rin sa Mindanao. Napunta na din. Yes, sa atin sa Barmay. Either sa atin nagsimula or sa atin ang huli. Correct. Ang sabi nga nung ating nakasamang taga-Vietnam, nanggabahagi tayo ng bagyo sa kanilang bansa. Pagkatapos sa Pilipinas, pupunta ng Vietnam ang bagyo. Hindi ho biro pinagdadaanan ng ating mga kababayan Naapektado ho ng pagbaha itong bagyo. Kaya yun ho ang dapat malaman natin. Alamin ang tamang impormasyon. Alam mo kung saan kakokontak, no? Contact details at dapat huwag magpanic. Lagi hong nasa tamang pag-iisip at tamang mga desisyon na gagawin natin para sa ating kaligtasan. Okay? At tayo ho ay magpapatuloy na sa ating MHS Discusses. Ito na ho ang talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. At ngayong araw na ito, napakasaya natin dahil for the first time, magkakapiling ho natin sa ating programa ang ilan po sa ating mga benepisyaryo ng ating resettlement housing projects dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. At pinakilala na sa atin ni Kabalay Naria kanina ang ating kapiling ngayon para ho ibigay sa atin ang mga detalye na dapat ating malaman kung ano nga ba ang kanilang mga kwento matapos ho silang makatanggap ng housing units mula ho sa MHSD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sige, ready na ho yata silang dalawa, mashallah. Si Sir Paisal at si Sir Ismail. Si Sir Ismail, sir, ang pagkakaiba nyo lang ng aming Director General ay middle initial. Oh, si DJ ay Ismail W. Ibrahim. Kayo po ay Ismail R. Ibrahim. Nagka-change ang apelyido pala, sorry. Ibrahim pala ang pangalan ni Sir at si Sir Paisal. Sige. Sir, kamusta po kayo ngayong araw na ito? So, alhamdulillah, ma'am. Nasa kondisyon na kalagayan. Alhamdulillah. Sir, galing pa kayo ng Darapanan? Opo, ma'am. Okay, mashallah. Si Sir Paisal? Galing po ako, ma'am, sa Buricain. Buricain, mas malayo ang Buricain kaysa Darapanan? Oh, ay. Buricain dati ay under sa teka lang, Piggawayan, no? Piggawayan. Yes. Sa Gunat, tawag riyan na Pahamudin. Under the Special Geographic Area ng BARM. Okay, sige. Samaya, okay, ngayong araw na ito, gusto ko naming malaman mula sa inyo ang inyong mga kwento bago ho kayo nakatanggap ng inyong housing unit mula sa MHSD. Sir, i-share na po sa amin, no? Ano ba ang inyong kalagayan dati nung hindi pa kayo nakatanggap ng housing units mula sa MHSD? Kumusta ang inyong pamumuhay that time? Nung una, siyempre, nandito sa kalagayan na medyo apigado. Pigado. Pero nung magkaroon ng bahay, ito, galing sa MHSD, laking pasalamat o lubos nagpapasalamat kami dahil sa kabila ng naghahangad kami ng bahay ay ito, nabigyan kami ng komportableng bahay. Mashallah. Isa ho yun sa mga pinaka-hinahangad namin, komportableng bahay para sa inyo. Okay. Sir Paisal. Yes. Sir Paisal, kamusta po ang buhay nyo noon bago kayo nakatanggap ng housing unit? Well, dati-dati po, ma'am, ay siyempre mahirap lang kami. Medyo may kahirapan din ang pamumuhay. Okay. Kaya nung magkaroon kami ng pabahay ay medyo umangat yung pamumuhay namin. Okay. Sir, ano nga ba ang difference ng inyong bahay dati kaysa bahay na na-receive nyo ngayon mula sa MHSD? Ay yung po sa amin, ma'am, ay gawa sa kahoy lamang po yung bahay namin. Okay. Hindi ganun katibay? Hindi po ganun, ma'am. Yung dating tirahan. Sir, ilan ho ba? May mga anak po ba kayo? Opo, ma'am. Ilan po ang anak ni Sir Paisal? 4 po, ma'am, sa akin. Okay, 4. Si Sir Ibrahim? Ganun din po. 4. Sir, ganun din ako. 4 din ang aking anak. Masya Allah. Puro lalaki. Puro lalaki. Si Sir naman ay? 3 babae po, ma'am. At isang lalaki. Po. Baliktad naman tayo, Sir. 3 lalaki sa akin, isang babae. Okay. Diba? Coincidental na
4 din ang mga anak namin. Okay? So, naikwento rin sa amin ang pagkakaiba ng inyong pamumuhay dati at sa ngayon. Sa tingin niyo, Sir Faisal at saka Sir Ibrahim, ano ba ang mga dahilan kung bakit kayo napili bilang mga benepisyaryo ng resettlement housing project ng MHSD? Siguro ma'am, dahil sa nakikita ng Allah na tayo'y kasama sa nag-struggle noong panahon ng jihad mula noong 70s hanggang ngayon. So, siguro tinaufikan kayo ng Allah na mabigyan kami ng komportableng bahay. Okay, Masya Allah. Sir Faisal? Sa akin po naman ma'am, siyempre dapat din na mabigyan kami ng bagong pabahay dahil po sa kahirapan ng buhay. Correct. So talagang kayo po yung mga pamilya na talagang dumanas ng hirap. At saka yung ginawa ng ating Housing and Human Settlements Division, lahat kayo ay pinrofile, di ba? Bago kayo naging final ng mga benepisyaryo ng ating housing project, inalam po muna ng ating division ang inyong mga kalagayan ng pamamahay noong unang panahon para ho maging tawag dito, karapat-dapat na maging benepisyaryo. At isa rin ho sa mga target beneficiaries ng ating mga housing project, resettlement housing projects, ay yung mga former combatants, yung talagang nakipaglaban at napabayaan ng kanilang mga pamilya for the sake of the struggle, no? Para sa ating, okay. So yun po ang naging karanasan ng inyong mga pamilya. So ano ba ang, nung malaman nyo, Sir Ibrahim at Sir Faisal, na kayo ho ay napili na bilang mga benepisyaryo ng ating resettlement housing projects, ano ang naramdaman ninyo? Unang naramdaman? Sa akin po ma'am ay siyempre napakasaya po. Anong saya ang nararamdaman po namin ma'am? Talagang masaya, sir. Dahil sa nagkaroon kami ng maganda at konkretong bahay. Yun. Konkreto. Actually, tinatawag natin yan na talagang dissenting bahay para sa ating mga pamilya na nangangailangan. Yes. Kayo, Sir Ibrahim? Ganun din po. Siyempre, masaya tayo. Okay. Dahil sa kabila ng tumitira tayo ng bahay noong panahon na wala pa yan. Okay. Napakahirap. So ngayon, mayroon ng bahay na komportable. Yun yung parang word no, komportable. Dahil yung mga unang panahon, sir, na nai-imagine namin Kabalay na Ria, yung parang konting konting bagyo or konting parang feeling ko masisira ng bahay dahil hindi ganoon katibay ang pamamahay ng para sa ating pamilya. Sir, i-describe nyo nga po ngayon ang inyong pamumuhay. Kamusta po ang inyong komunidad? Yung mga grupo ho ng mga beneficiaries sa inyo. Bago ng mga kapitbahay ninyo, hindi yan yung mga kapitbahay ninyo dati. Kumusta kayo? Doon po sa amin, ma'am, ay siyempre nagkakaisa po yung mga doon sa aming sa barangay niyo. Sa aming barangay po. Nagtutulungan. Okay. Masya Allah. Wala naman nag-aaway, sir, sa inyo. Wala po. Wala pa. Okay. Yan yung iniiwasan natin. Sana wala na. Kailangan maging close kasi kayo para mag-aaway kayo. Okay. Sige. Actually, mas pagtopikano kadnan, Allah subhanahu wa ta'ala, o may pamagayon sa pagkakalaban. Ikaw, sir, kamusta po ang inyong relasyon ng inyong kapwa-benepisyaryo? May tumba. Upaman na yes. Suka bumagubay, namang piya. Nagtutulungan. Masya Allah. Ang problema ng bawat isa ay nalalaman ng bawat isa. Okay. Parang nai-imagine ko kasi ang saya pag sa komunidad ng mga pamilya, no? Sa isang lugar. Yes, Ria? Pwede ako magtanong sa kay Ate Sha? Kumusta ang Homeowners Association nila? Okay. Surprise! Established na ba? Established na ba ang kanilang Homeowners Association? Yes. Okay. May kulang more on paperwork na yun. Pero in terms of mga tao mismo, okay. Dahil for the benefit ng ating mga listeners at saka subscribers ng ating programa, ang ating mga beneficiaries ng ating resettlement housing projects ay ino-organize natin into Homeowners Association para sila mismo ang magde-decide para sa kanilang sarili at magpapaunlad palalo ng kanilang Hindi kayo yung officers ng HOA. Officer ba kayo ng HOA, sir? Ano po ang officers na mga office namin una si yung presidente namin si Ken. Okay. So mga miyembro kayo ng HOA. Okay. Kumusta naman po ang pagsaserbisyo ng inyong mga officers ng HOA? Okay naman po sila.
responsible kung Okay. Nagkakaroon ba kayo, sir, ng kunyari pagpupulong sa inyong komunidad? Opo. Meeting? Meron. Meron kayo meeting? Meron kayo meeting yan. Ano usually pinag-uusapan nyo sa meeting nyo, sir? Tungkol sa kung paano uunlad yung association. Mashallah, okay. Gano'n rin po, ma'am, sa amin. Pero wala pa kayong pinag-usapan na kunyari tawag ito, mag-aayos kayo ng pag-aaway, wala pa, no? Wala pa naman Kasama yun actually sa kasama yun sa pwedeng pag-usapan ng HOA. That's right. Kunyari may hindi nagkaintindihan sa inyong lugar, tawag dyan, i-upload na pwede i-raise. I-raise doon sa ating homeowners associations. Yan po yung sa mga trabaho ng ating HOA, no? Lalo na ho yung mga opisyalis ng ating HOA. Sir, sa ngayon, bilang bahagi ng inyong mga komunidad, ano pa ho ang inyong masasabing mga kahilingan pa? Or kumbaga, kulang pa sa inyong komunidad na baka pa maaaring i-fill in, kompletuhin ang ibang mga ahensya? Ano pa yung mga kulang, sir, sa palagay niyo? Magandang katanungan po yan, ma'am. Yes. Kasi po ang masasabi ko doon sa amin, lalo na doon sa housing project po, Okay. ang pinaka-importante po doon sa amin yung water system po. Okay. Water system. Kamusta ang inyong iniinom tubig? Saan kayo kumukuha sa ngayon? Yung sa amin, sa ngayon bumibili kami. Pero meron kaming water system doon na ni-provide ni yung si Samin. Pamangkin ni Chief Minister. Okay. Is he on LGU? Kasi Darapanan. Taga-Darapanan siya? Yes. Okay. Ano yun, sir? Parang saan siya konektado na ahensya? Sa sa private yun. Masya Allah. Tingnan mo nga. Napakagaling. So may water system kayo, sir? Diretso na sa bahay niyo? Diretso na sa bahay po. Masya Allah. That's water system level 3 sa bahay. Sa inyo, sir, medyo pahirapan pa. Pahirapan po mo. Ang pagkuha ng tubig na maiinom. How about, sir, yung pinaliligo ninyo sa inyong bahay? Saan po galing? Saan yung kinukuha ang tubig? Pag ganito, ma'am, tagulan, yung iba doon nila nakukuha mo yung panghugas. Okay. Panglaba. So hindi masama pag umuulan, no? Hindi yung umuulan natatakot yung mga tao pag umuulan. Disclaimer ng MHSD, nung nag-propose ng pabahay, original na nag-propose ng pabahay dito sa mga original batches, Darapanan pati Burikain, ang naaprubahan lang talaga ay yung bahay. So walang I don't think walang solar system, walang water system, yung infrastructure lang, yung sementadong bahay lang. Pero may bago tayo mga proyekto ngayon na yung mga na build natin ng mga bahay. Ay lalagyan natin, proposed. May proposal ngayon ng MHSD na lahat ng proyekto dati at kasalukuyan, habulan sila ng water system pati kuryente, solar power kung wala pa. Correct. Pero nasa proposal pa siya at nasa kamay ng MFBM, shout out Ministry of Finance, Budget Management, kung aprubahan nila yung proposed na budget. Tama yun sinabi ni Kabalay Ria. Dahil Sir Faisal and Sir Ibrahim, ang ating binibuild ay hindi lang bahay kundi komunidad, no? Yung mga komunidad na ito kailangan ng different facilities para mabuhay ng mapayapa at masagana sa inyong mga lugar, water system, electric system sa inyong lugar, yung mga parks and playground, pagkita sa mga watano, kung may pamilya, na kailangan din na mayroong mapaglaruan yung ating mga kabataan. And then, yung ating clinic, kailangan din, di ba? If in case may magkasakit sa ating mga anak or tayo. Importante po yun. Importante yung mga, wala pa sa ngayon, no? Sa ating mga komunidad. It's okay. Looking forward, Kabalay na rin, no? Kabalay na siya. Yun ang ating pinagsisikapan. Kaya ako nagkaroon kayo ng HOA. Kasi yung HOA ninyo ang magre-represent sa inyong komunidad para mailink kayo doon sa mga panggagalingan ng tulong para sa inyong basic facilities sa inyong komunidad. Okay, dahil na-share na po ng ating mga beneficiaries, ng ating mga resource speakers sa ngayon, kapiling natin. Sir, yes. Would you, okay lang ibahagi ninyo, ano po yung, paano ko nyo isa? Ngigalubak ko dati bago ko nakakuha sa walay na MHSD. Tapos ngigalubak no sa guna. For example, may bago ba? Nung masensorin? Sinong gustong mauna? Bali, kuha na. Maginaroon ka. Maginaroon ka. Maginaroon ka. Sige. Anan to na siya sa construction. Uway. Hindi na pandagandang sa pedo-pedo. Uway. May kangulan sa mana.
Kahit sa gunana, at least medyo na-upgrade. So, Masya Allah. Pwede. Basan do kapag katun sa kuha na. Mana sa kuha nagagagan ng kapanggalabag ka. Ama kuha kalun sa baguyagan ka. Na okay, sige. So sa construction and sa pagbebenta ng kung ano-ano, sir, no? Okay, at si Sir Paisan. Siyaman sa akin part, ma'am, na dati, ma'am, na rice farmer, ganun, at saka corn farmer. Ay, Masya Allah. Agriculture. Opo. Agriculture mo na may kanisera niya. Basihan ng tukabalay na rin yan na may link natin sila. Because ingat sa panahon ng bagyo sa mga pamumulano o may adon damage na mga pamumulano pa kay ko approach sa MAFAR para kuana i-inventory nila ngini daod may damages tapos mapakay matabangan ka o bangon sa kung ano man ang damages. Kasi meron silang buffer stock during times of calamities na nakaalat pondo para sa mga nasirang mga palayan. May malapit na corn farm pati rice farm doon sa Boracay? Doon sa mga tabi-tabi, sa mga paligid na ano? So, lowland, ma'am. Madali lang yung biyahe ninyo papunta pabalik sa bahay or kwan? Balakono ba? Kasi doon po sa amin, hindi naman gaano malayo yung basakan doon. Yung basakan. Nice. So every morning, mapitan na. Abang basakan ko mo naman. Masya Allah. Ito yung mga trabaho na alam mo, nakakasaya ng damdamin. Tapos labi nung may kami ng karansuba mula ng bagunga na. Maganag ka harvest. Dating taga ano yun? Agrarian reform? Agriculture. Niyabay ko rin niya. Niyabay si Mayawan niya. From agri-fisheries to housing and human settlement sector. Okay. So yun po ang kanilang mga kwento, kabalinariya, no? Kung gaano sila kasaya na naging benepisyaryo ng ating resettlement housing projects. So sa maya, sir, na ngin makanggeno sa kami mula sa inyong mga pamilya at sa inyong mga sarili, ang inyong magiging final message para sa ating episode. Ngini madalo sa kanu napunano niya programa at project anakuyano sa kuana ndungin pa ni mga Galinyano amang gula inshallah. Gusto niyo mag-shout out ng mga anak or pamilya, great, no? Sa mga family na okay, sir. Yes. Table guna. Sa akin kasi si Sir Faisal, okay. Siya man sa laki na so mga taga-Pudakusan sa kano Ricame Barangay na mapia mod to sa Ricano Tanan. Do kuana ma'am niya ko message sa kuana na masla asukur kano barm sampuna sa MHSD. Kano lang ng mga kuana mga limo nga talima nami. Tubay masila apo syukuran namin sa kanilan. Okay. Sige, Masya Allah, alhamdulillah. So, punong-puno ng pasasalamat si Sir Faisal. Siya tabanam ka ni Sir Ibrahim niya. Alhamdulillah, pag-alero na kuratan ng Solo Tala, uso barm, naman sa kanong mga MHSD. Yes. Sa taufikan to anaden. At tinaufikan ka nung Tala. Emana na napagitong ato ka isa kami kanong na pamilya no inagyan sa walay na pamana masla ka pahin sukor. Masya Allah, alhamdulillah. So lang no paikinig siya ba programa na sampay na Amerikano so salam sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talagang nararamdaman natin yung ligaya, no, yung saya na namumutawi sa kanila mga puso because hindi ho biro na makatanggap ka ng free housing unit. Wala kang binayaran, makuha ng inyong pamilya, disenteng bahay para sa inyong family. Kami ho sa MHSD ay dinaanan lamang nitong blessing na itong biyaya para sa ating mga beneficiaries. Katulad po rin na Sir Ibrahim Ismail at Sir Faisal Abdul. Dalawa po sa ating mga beneficiaries ng ating resettlement housing projects. Si Sir from Darapanan, si Sir Ibrahim, si Sir Faisal naman from Buricain na ating resettlement housing project. Okay? Maraming salamat sa kanilang pagbibigay ng oras sa ating programa at syempre sa ating facilitator dito, ang ating registered social worker at napaka-active na head ng community support services ng HHSD sa MHSD Shahara Pendalida. Yan. At ngayon, dahil natapos na tayo sa ating MHSD courses,
Ano nga ba ang magic 3 questions ng ating kabalay na si Ria para sa ating KKK? Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, right. 100 peso load para sa ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At kung bago kayong panalo, kailangan po namin ang inyong pangalan, edad, address, trabaho at SIM network. So kung TM ba kayo, Globe, Sun, Smart, para maproseso namin, may star ba? Wala dito. Para maproseso namin ang inyong napanalunan. And without further ado, ang ating unang tanong, nanggaling po sa Barangay Buricain ng isa sa ating mga katalakayan, Sir Faisal L. Abdul. Ano po ang munisipyo kung saan na mahanap ang Barangay Buricain? Yung bago ba or yung bagong pangalan? Hindi po Piggawayan. Hindi ko tatanggapin ang Piggawayan. So, anong munisipyo under Special Geographic Areas nabibilang ang Barangay Buricain? Okay. Second question, sa mga nabanggit na trabaho na natrabaho na ng ating darapanan housing beneficiary Ibrahim R. Esmael, magbigay lamang ng isa. Dalawa po ang binanggit ni Sir Ibrahim na kanyang pinagkakakitaan. Okay, sige, ikatlo. At ang ating ikatlong tanong, anong magandang ikatlong tanong? Let's go for sa ating provincial directors ng Special Geographic Area o sa Maguindanao, ibigay lamang ang kanilang pangalan. Kahit first name lang yan or surname lang yan. Yes, so, pili lang kayo. Gusto nyo yung Maguindanao Provincial Director namin o ang SGA Provincial Director namin? Pero for the record, kabalay na rin, walang favoritism, ha? Pareho pong gwapo ang mga director. Lahat ng provincial directors natin magaganda at gwapo. Ito muna. Unfortunately, yung pinipilian ninyo. Unfortunately, sila po ang pinakamalapit kaya naging guest namin ng taga-SGA. Hindi ko sinabi yun dahil kaibigan ko sila, ha? Okay. So, pero ang guess ang ating mga magte-text ay mamimili kung sinong gusto nilang ite-text na pangalan. First name lang. Paramihan tayo. Kung sino ang mag-text na pangalan ni PD Roden, may counting yun, may points. Or di kaya si PD Cardawi. Mamili kayo, PD Cardawi. Hindi yun ang pangalan nila. Complete name po ang hinahanap namin. Yes, that's right. Nicknames nila yun. Okay, sige. At yun po ang ating segmentong KKK. Muli, natamaan ko ang mic ko. Muli, first question, ano ang munisipyo kung saan mahanap ang Barangay Buricain sa Special Geographic Areas? Second question, ano ang isa sa mga trabaho na nabanggit ng ating darapanan housing beneficiary Ibrahim Esmael? And the third question, ibigay either ang first name or ang last name ng kahit sino sa ating dalawang PDs. Either complete name. Complete name? O sige, sabi natin Sari, complete name. Hindi ko yung kasalanan na. Complete name dapat. So, complete name ng either si PD ng Maguindanao or si PD ng SGA. Yes, that's right. Okay, another round ang number natin. Ulit, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 at baka kayo ang manalo ng 100 peso load. 5 ang ating winners. Ang huling 5 winners for October. Yes, mashallah. Maraming salamat kabalay na Ria. Yes, any announcement? Hindi namin ma-announce ngayon ang winners ng GCash premyo panalo, pero congrats sa kung sino man ang nanalo doon. Oo, sa ating MHS discusses. At syempre rin, ipaalam natin sa ating mga kabalay na nagkaroon din tayo ng contract signing. Yes. Noong Tuesday, Martes. Yes. Diba? Para sa ating dalawang projects under Marawi Rehabilitation Program. At yung forum at yung policy forum na pinuntahan ninyo. That's right. Tuesday din. Third annual policy forum na isinasagawa po pinangunahan ng Policy Development Coordination and Regulation Division ng Technical and Regulatory Service ng MHSD. And kahapon nagkaroon din tayo ng bid opening para sa ilang mga consultation projects naman for land survey. Wednesday naman yun. Okay, nako. Hitik na hitik, no? Wala ko yatang bakante. Happy holidays! Parang wala. Sige, okay. At yan ho, at ginagawa ho natin na dahil
dahil yan po ang ating sinumpaang serbisyo para sa ating mga pamilyang Bangsamoro. Diyan po kami binabayaran, diyan po kami sinusweldohan. Kaya't ginagawa namin ang aming mga tungkulin bilang mga kawani ng gobyernong Bangsamoro. At dahil dyan, tayo ay nakumpleto na ang lahat ng segmento, ang lahat ng bahagi ng ating programang MHS Delivers ngayong October 31, 2024 and 28 of Rabiul Akhir 1446 for our 193rd episode ng ating programa. Sa ngalan ho ng ating minister sa MHSD, walang iba ho kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ngalan nating mga kabalay sa ICS, Sir Dato Zaydaud, Sir Almas Rasugaw, Ma'am Jasmine Langgi, at sa ating kasama sa technical side ng DXMS, Sir Dennis, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. At yan ho ang ating mga kabalay at kapwa homecaster sa kanilang extra para sa ating bawat episode. Ito naman po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin po ang nagpapaalala sa atin na atin hong isagawa ang ating bawat gawain, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa ating episode ngayong araw at palagi pa rin bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.